And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Munti ayun. Nasa squatters area kami nakatira sa Mandaue, Cebu. Dahil sa hirap ng buhay namin, ay napilitan na mag-abroad ang magulang ko. Dahil 17 naman ako at sanay na mag-isa sa bahay, malapit na rin naman ako noon mag-18, kaya napagdesisyonan ng magulang ko na mag-abroad na lang sila. Si Papa Julieto ay namasukan sa Saudi para maging construction worker, habang si Mama Lita ay namasukan bilang domestic helper sa Canada. Mag-isa lang ako sa bahay kaya medyo malungkot ako noon kasi hindi ako sanay nang wala ang mga magulang ko. Pagkatapos ng ilang buwan ay nabigyan ako ng pera ng mga magulang ko para makapag-aral at para may pangtustos ako sa buhay. Pero kahit may pera, matamlay ako lagi. Hindi ako masyadong nakakakain. At kung ano pa ang ginagawa kong pag-iimo. Lagi nga akong binibisita ng kapitbahay at best friend kong si Philip. Kasama na rin ang nanay niyang si Aling Ninita para may kasama ako at masigurado na makakakain ako. Hindi kasi uso noon ang video call at online messaging. Kaya nag-aantay lang ako ng text galing sa mga magulang ko. Paglipas ng ilang buwan ay nakapag-enroll ako sa isang private na university na kung saan working scholar si Philip. Kinuha namin ang kursong BS Nursing. Fast forward. First day ko sa school ay hindi kami magkasama ni Philip. Hindi ako makagalaw. Mabilis kong inalis ang titig ko sa kanya at dahan-dahang kinuha ang mga libro ko. Pero bago ko makuha lahat ng mga libro ko, ay tinulungan ako ng gwapong lalaking yun. Kinuha niya ang iba kong libro at nang makatayo na ako, ay ibinigay niya sa akin ang mga libro ko at umalis. Ang sungit, gwapo pa naman, sabi ko sa isip ko. Fast forward, nakalipas ang isang buwan. Inaya ako ni Steve para daw mamasyal na kaming dalawa lang. Nagpakilala siya sa akin at nagkwento ng kung ano-ano. At yun, dun ko nalaman na parehas pala kami ng hilig. Naging close ko siya at siya ang unang naging kaibigan ko sa school. Habang tumatagal ang panliligaw niya ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Hindi nagtagal, sinagot ko na siya. Fast forward, taong 2008, pinakilala ako ni Steve sa mga magulang niya. Ang akala ko, strikto ang mga to pero nagkakamali pala ako. Tanggap na tanggap ako ng pamilya niya. Pero sa side ko, hindi ko pa siya naipakikilala kay mama at papa kasi nga malayo sila sa akin. Okay lang rin naman kay Steve yun kaya tuloy ang daloy ng relasyon namin. Walang sagabal, walang hadlang, at walang ahas. Char. Fast forward, year 2010. Graduation ng taong mahal ko. Isa sa mga pangarap niya ito, yung makapagtapos ng kolehiyo. Masayang masaya siya noon at ako rin. Sino ba namang hindi sasaya, diba? Nakapagtapos na siya sa pag-aaral. Well, ako, pagod na pagod ako galing trabaho. Kinabukasan, sinabihan ako ni Steve na maghanda para sa party na inihanda ng kanilang magulang. Saktong 4:00 ng hapon, dumating kami sa mansyon. Hindi ako komportableng lumakad papasok sa loob kasi nga yung mga titig ng mga tao nakakailang. Kaya yumuko na lang ako at humawak sa braso ni Steve. Pagpasok sa loob ay sinalubong agad kami ng mommy at daddy niya ng yakap. Pumasok ako sa banyo para i-check kung may dumi ba ako sa mukha o ano. Paglabas ko sa banyo, nakaluhod na si Steve sa labas ng pinto na may dalang bulaklak at isang maliit na kahon na may lamang singsing. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko noon dahil sa wakas,
Siya na ang taong pakakasalan ko. Siya na ang makakasama ko sa buong buhay ko. Kumbaga, tears of joy. Mahal na mahal ko si Steve, kaya I said yes to him. Hinalikan ko siya sa labi, sabay yakap sa kanya ng sobrang higpit. Sa kalagitnaan ng pag-propose sa akin ni Steve, ay ang buong angkan niya nakatitig sa akin at may mga bulong-bulungan kahit mahina. Naririnig ko ang mga sinasabi nila na bakit daw parang may hawig kami, ganito ganyan. Pero hindi ko na lang sila pinansin kasi baka magkapareho lang talaga yung mukha namin. Tinapos namin ang party na naging engagement. Nakauwi kami sa bahay ng 11:00 na ng gabi noon. Itatanong ko pa sana kay Steve yung tungkol sa narinig ko kanina pero iniisip ko pa rin yung proposal niya. Abot langit yung ngiti ko at hindi ako makapaniwalang nangyari ang lahat ng yung mga pangarap ko, which is ma-engage ako at eto na nga, ikakasal na ako sa taong mahal na mahal ko. Ilang araw pang lumipas, dumating na ang mga magulang ko galing ibang bansa. March 17, 2014. Araw ng kasal namin. Mixed emotions ang nararamdaman ko nung araw na yun. Napaisip ako na ang swerte ko. Ang swerte ko sa future husband ko. Nakasuot ako ng light makeup, white long dress, bit-bit ang isang bouquet. Ready akong nakaupo sa upuan. Dinalaw ako ng best friend ko. Chinek niya ako kung okay na ba lahat, ready na ba ako. And while talking to him, para bang na-miss ko rin siya. Nakaka-miss yung dating kulitan naming dalawa. Napapayak na lang ako kasi masaya ako nung araw na yun. Hours passed, sina mama at papa naman ang kumausap sa akin sa loob ng kwarto. Nasa hotel kami. And then yung hotel naman na pinagstayan ng family ni Steve, iba. Hindi sa mismong hotel na pinagstayan namin. At dahil mapilit sa Steve na gano'n ang mangyari sa aming dalawa, di pumayag na lang din ako. So sa gitna ng pagdalaw nila mama at papa, nag-iyakan kami. Kasi nga daw, mag-aasawa na ako, ganito ganyan. Pero kahit mag-aasawa na daw ako, mahal na mahal daw nila ako. At ako rin naman syempre, mahal na mahal ko rin sila. I hug them kasi na-miss ko sila parehas. Hours pass, nag-ready na ako. Sumakay sa sakyan, papuntang Believe dahil nag-aaway ang papa ko at papa ni Steve. Ang lakas ng loob mong pumunta dito. Kaano-ano mo ba yung silin? Biglang sigaw ng papa ni Steve. Anak ko si Lynn, kuya. Ikaw, anong ginagawa mo at kaano-ano mo si Steve? Tanong ng papa ko. Anak ko si Steve. Sagot ng papa ni Steve. Napalaki ang mata ko. Dahil sa nalaman ko. Napatingin ako kay Steve at nakitang naguguluhan din siya. Dad, magkapatid kayo ng papa ni Lynn? Tanong ni Steve na siyang kinaiyak ko. Ano to? Bakit ganito? Oo, matagal ko nang pinagdududahan kasi si Julieto, yan ang pangalan ng kapatid ko. Julieto ang pangalan ng ama ni Lynn at hindi ko pa ito nakikita. Kaya pala hindi ko masabi na iisa lang pala ang kapatid ko at ang ama ni Lynn dahil iba na ang apelyido na kinuha nito. Sagot ng papa ni Steve. Napaiyak ako noon. Napatingin ako sa lahat ng tao. Nakita ko sa mga mukha nila na bigla sila lahat. Pati si Steve parang mangiyak-ngiyak na. Hindi ko hahayaan na papakasalan mo ang anak ng lalaking yan. Tsaka bawal to. Magpinsan kayo. At doon na, para akong natroma. Hindi ako makagalaw nang hinatak ako ni Papa palayo sa altar kung saan nakatayo si Steve. Si Papa na rin mismo ang kumuha sa mga gamit ko sa apartment namin ni Steve. Mga nila ako ay parang lumalala ang stress ko sa loob ng 2 linggo.
Fast forward, isang buwan simula nung naganap ang kasal. Nakaramdam ako ng pagkahilo, pagsusuka at panghihina. Wala naman akong sakit, pero isa lang ang nasa isipan ko. Pumunta ako sa drugstore para bumili ng PT. Umuwi agad ako para i-check kung positive nga ba ito. Pumasok ako sa banyo at ginawa ang dapat gawin. Lumabas ako at pumunta sa kwarto ko. Nanghina ako nang makita ko ang resulta. 2 pulang guhit. At alam ko na kung anong ibig sabihin nun. Positive. Buntis ako. Hindi ko alam kung anong dapat gawin o kung anong gagawin sa mga panahon na yun. Sinabi ko yun kina mama at papa. Galit na galit sila. Pero wala na silang magagawa kasi andito na. Ayaw ko namang ipalaglag to kasi walang kaalam-alam tong batang anghel na to sa tiyan ko. I must take care of my child. Our child. Itinago ko ang pagbubuntis ko kay Steve dahil ayaw ko ng gulo. Aalagaan ko ang anak namin na ako lang. And in my darkest days, Philip was there. Lagi siyang nasa tabi ko kung kailangan ko siya. Then, time went by. Philip confessed his feelings towards me. Na-shock ako doon. Speechless ako. Mahal na daw niya ako matagal na. Sinabi pa nga niya sa akin na siya daw ay tatayo bilang ama ng anak ko. Pero hindi ako pumayag kasi ayokong madamay pa siya sa problema ko. Then, lumipas pa ang panahon, pinakita ni Philip na sincere at seryoso siya sa mga sinabi niya. Sinasamahan niya ako noon every check-ups. Ipagbibili ako ng mga kailangan ko. Basta overall, husband material siya. Hanggang sa nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Mahal ko naman siya dati, pero hindi katulad ng pagmamahal ko kay Steve. Miss na miss ko na siya, but I need to move on. Years passed. Kinasal si Steve sa ibang babae. Anak ng business partners ng parents niya. And I'm just so happy for him. Ang swerte ng babaeng pakakasalan niya. And ako, ikinasal na rin ako kay Philip pagkatapos kong manganak sa anak namin ni Steve. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin sinasabi sa kanya. Dahil ayoko nang manggulo ng ibang pamilya. And my Philip is here. Mabuti siyang ama sa anak ko. Mahal na mahal niya ako at mahal na mahal ko rin siya. Mahal na mahal niya kaming mag-ina. Sana kapulutan ninyo ng aral ang secret file ko. Muli, ako si Lynn, isang happy and contented wife. At ito ang aking secret file. And now, it's time for SPG, as in super, back in her secret file. Nag-vibrate na siya ng tuluyan sa loob ng ano ko. Hanggang sa... Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Gracia. At ito, ang aking SPG, as in super, backgammon, secret file.
Naramdaman ko ang lahat sa isang sitwasyon na ayoko na sanang maranasan ulit dahil nakakahiya. Nagsimula ang lahat habang nakaupo ako sa isang tabi, sakay ng isang bullet train sa ibang bansa. Katapat ko ang isang guwapong foreigner. Kaedad ko lang yata, pero bet ko ang kanyang itsura. Kasi nga, guwapo. Sa dami ng pwedeng maitapat sa akin sa loob ng tren na sinasakyan ko, siya pa na nakaka-turn on ng nakaka-turn on ng mga mata. Kasi masarap titigan. Kaya hindi ako halos makatulog kahit pagod na ako noong mga oras na iyon. Paminsan-minsan, DJ Rocky at DJ Jello, pumipikit ako. Pero yung totoo, hindi ko sinasara ng tuluyan ang mga mata ko. Binubuksan ko ng very slight ang mga mata ko para matingnan ko pa rin siya. Imaginein mo, maputi, matangkad, naka-cardigan, naka-khaki shorts, straight ang buhok, naka-sneakers at walang balbon ang legs. Sino ba naman ang hindi magwagwapuhan sa ganoong karisma ng isang boylet? Ewan ko na lang. Tapos, may dimple pa pag nangiti. Oo, nakita ko siyang ngumiti kasi napangiti siya nung minsang tumingin siya sa phone niya. Lumabas ang dimples niyang Bang! Teka, wait. Biglang kumindat si Mr. Boylet sa akin habang nakangiti. Ako naman, nagpretend na hindi kinikilig. Pero anak ng gusto kong maihe sa kilig. Super gwapo naman kasi. Okay na sana yung view ko, DJ Rocky at DJ Jello. Alam ko mga mahigit 45 minutes lang ang itatagal ng biyahe ko sa tren. At higit pa sa kontento ang pakiramdam ko dahil sa katapat kong boylet na foreigner. Pero eto na ang plot twist. Nag-stop over sa kasunod na train station ang tren na sinasakyan namin. At may sumakay na pasahero. Binalandra nila ang view ko, kaya medyo hindi ko na makita ang kaharap kong boylet. Hindi bale. Nasa utak ko pa naman yung imahe niya na nakangiti sa akin. Sabay lampas. Ang dimple pa. Okay lang. Titiisin ko na lang. Hanggang sa may narinig akong tunog. Isang tunog na pamilyar sa akin. Tunog na alam kong dapat pinatitigil ko pero hindi po pwede at hindi kaya. Bang! Tunog yun ng isang vibration. Bang! Oo, vibration. Pinabayaan ko lang muna dahil maraming ang tao. At habang patagal din ang patagal, palakas din ang palakas. At habang lumalakas ang vibration, lumalakas din ang kasama nitong tunog. Tunog ng ungol ng isang babae, ungol ng pagkasabik, ungol ng pagiging isang mael, as in malupit. Bang! At lahat ng mga nakakarinig nagtataka na kung saan nanggagaling ang ungol at ang vibration. Bang! Yun nga lang, hindi ko po pwedeng itigil ang vibration at ang ungol na naririnig nila dahil nakaipit. Nakaipit ang cellphone ko sa bag ko na nasa ilalim ng inuupuan ko. Nagtatawa na ng mga nakakarinig na ibang foreigner. May nagsabi pa, "This girl's a banger." At may sumagot sa kanya ng, "Oh yes, she can do well and all night long." Nahiya na lang ako sa mga narinig ko, DJ Rocky at DJ Jello. Nagtaka
Nagtakip na lang ako ng bibig ko para hindi halata. Ban! Hindi naman nila alam kung kanino yun galing, di ba? Hanggang sa bumaba na ang karamihan ng pasaherong nakatayo sa sumunod na train station. Naiwan ako dahil hindi pa ako pababa. Sa gulat ko, nakita kong nakaupo pa rin si Mr. Boylet sa harapan ko, nakangiti sa akin. Pero ang masaklap, dinig na dinig pa rin ang vibration at ang ungol ng cellphone ko. Ban! Regular alarm ko kasi yun. Hindi ko na turn off dahil napaaga ang gising ko. Kaya kinuha ko ang bag ko sa ilalim ng upuan ko at kinuha ang cellphone na panay pa rin ang vibration at ungol. Tsaka ako pinatay ito. Sa harap ni Mr. Boylet na grabe pa rin ang ngiti. Yung ngiting hindi mo alam kung natutuwa o nang aasar. Pero ako, hiyang-hiya pa rin ako sa kanya at sa lahat ng mga naiwang pasahero na nakarinig ng tunog at vibration na ayokong marinig ng kahit sino. Ano ba naman kasi, Gracia? Bakit kasi hindi mo pinatay yung alarm mo bago ka umalis ng bahay? Iyan tuloy. Ban! At sa huling train station, bumaba na kami ni Mr. Boylet. Nakangiti pa rin siya sa akin, pero bigla niya akong sinabihan ng, "It's okay. No one else will know." Sabay lumakad siya papalayo. Habang ako natambeme lang ng nakatayo, tinitingnan siya papalayo. Parang Koreanobela lang ang peg. Hanggang sa hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Naglakad na rin ako papunta sa opisina ko. Pero hanggang ngayon, parang na-appreciate ko pa rin si Mr. Boylet. Hindi ko lang alam kung mahihiya ako sa sinabi niya o kikiligin. Ewan, basta yun ang naging experience ko sa tren nung araw na iyon. At ayoko nang maulit pa yun. Lalo na pag may kaharap akong guwapo. Ban! Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Gracia. At ito, ang aking SPG. As in Super Wagner Secret Files. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. My boss, my lover. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong sumusubaybay sa inyong programa. At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para magbahagi ng sariling kwento. Dahil kadalasan, ipinagdarasal ko na lamang sa simbahan at sinusolo ang mga problema ko. Natatakot kasi ako na mahusgahan ng ibang tao. Madali kasi akong maapektuhan. At sa pagkakataong ito, gusto ko sanang makahingi ng payo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joy. Mula sa Naga City. At ito, ang aking secret file. Meron akong long time boyfriend. Pero nitong Pebrero lamang, umalis ang boyfriend ko papuntang Maynila. Dahil doon siya na-assign para magtrabaho.
Sa totoo lang, ayaw ko sanang umalis siya. Ayokong malayo sa kanya. Dahil nasanay na ako, nakasama siya sa bahay. Kaya kahit masakit at labag sa loob ko, wala na akong nagawa kundi pumayag na lamang. Nilibang ko ang sarili ko. Buti na lang, nandyan ang mga katrabaho ko. March 16. Nagyaya ang mga katrabaho ko na magpunta sa bar. Yung boss ko, na matagal ko nang kilala, about 7 years na, nag-chat sa akin. At ang sabi niya, sumama raw ako. Mag-inom daw kami. And since malapit lang naman ang bar sa inuuwian ko, pumunta ako. Pagdating sa bar, nandoon ang mga katrabaho ko, kasama ang mga asawa nila. Ako lang ang walang partner. Pati si boss, hindi kasama ang asawa. Buti na lang din, libre lahat ni boss. Walang gastos. Kaya enjoy lang ako na enjoy sa moment na yon. Bandang 12:00, lasing na ang karamihan. Tipsy na rin si boss. Then sinabihan ako ng katrabaho ko na sumabay na lang daw ako kay boss pauwi. Dahil madadaanan naman daw ni boss ang bahay ko. Well, sanay naman akong sumasabay sa kanya pag may inuman. At nang sumakay na nga ako sa sasakyan ni boss habang pauwi, naramdaman ko na hinawakan ni boss ang hita ko. Pinagsawalang bahala ko ito dahil baka aksidente lang, sabi ko sa isip ko. Magkatabi kasi kami sa sasakyan. Pero nung sinabi ko na kay boss na bahay ko na to para pahintuin siya, ay hindi siya huminto. Dire-diretso pa rin siya sa pagmamaneho. Paulit-ulit ko siyang sinasabihan pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa nakarating kami sa tapat ng isang hotel. Gulat na gulat ako. Sabi ko sa kanya, "Boss, anong ginagawa natin dito? Kailangan ko na umuwi, uwi na ako." Para bang di niya ako naririnig. Bumaba siya at pumasok sa loob ng hotel. Ako naman bumaba, tumayo sa gilid ng kalsada. Umaasa na merong tricycle na daraan. Pero wala. Bigo ako. Binalikan niya ako sa kinatatayuan ko at hinila papasok ng sasakyan. Sabi niya, ihahatid niya raw ako. Pero sa halip, pumasok kami sa hotel. Sa loob ng kwarto, naupo ako sa upuan. Pilit niya akong hinila. Sabi niya, pahinga lang tayo. Then pumasok siya ng banyo. Pagkalabas niya ng banyo, wala nang suot si boss. Ako naman, nag-cellphone lang. Patay mali siya. Pero bigla niya akong hinila papunta sa kama. Sabi ko ayaw ko. Pero hindi siya tumigil. Kahit anong piglas ko, hindi ako makaalis. At sa huli, may nangyari sa amin.
Habang magkatabi kami sa kama, sinabi niya na matagal na daw niyang dapat ginawa to. Dahil mas matagal daw kaming magkakilala kesa sa asawa niya. Sabi ko sa kanya mali ang ginagawa namin. Pero ang sagot niya sa akin, wala naman akong pakialam kung malaman pa niya. Mas ikaw ang gusto ko. Sa pagkakataong yun, gusto ko nang umalis. Pero natulog na lang siya. Ako naman, naiyak na lang. Gulat na gulat sa mga nangyari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinabukasan, hinatid niya ako sa bahay. Hindi ako pumasok ng 1 linggo sa trabaho dahil sa trauma o pagkalito sa mga nangyari. Gusto ko nang umalis pero naiisip ko na napakahirap maganap ng trabaho. So nagdesisyon ako na bumalik sa trabaho. At ang gagawin ko na lamang ay umiwas kay boss. Isang araw, nagkasama kami ni boss. Papunta ng bangko para magdeposito ng tseke. Tahimik lang ako. Maya-maya pa umimik siya at ang sabi niya ay, akala ko iiwan mo na ako. Takot na takot ako sa ginawa ko. Hindi ko kayang sirain ang buhay mo. Hindi ako nakasagot. Pagbalik namin sa opisina, tahimik pa rin ako. Kinabukasan, kami na naman ang magkasama. Inutusan niya ako na magbangko. Kami na naman ang magkasama papunta ng bangko. Akala ko hihinto na kami pagdating sa tapat ng bangko pero tuloy-tuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Dinala niya ako sa hotel. Sa pangalawang pagkakataon. Kahit sinabi kong ayoko, napilit pa rin niya ako. Hindi ko alam DJ Rocky at DJ Jello, pero mukhang nagugustuhan ko na ang nangyayari sa amin ni boss. At habang patuloy na nagkikita kami ng palihim ni boss, naroon pa rin ang communication namin ng boyfriend ko. Isang araw tinanong ko siya, kailan ba kami magpapakasal dahil ang tagal na naming magkarelasyon. Ang sagot niya sa akin, wala pa raw siyang pera at may kapatid pa siyang pinapaaral. DJ Rocky at DJ Jello, 10 taon na kaming magkasintahan. Pakiramdam ko, wala pa rin siyang balak bumuo ng pamilya kasama ko. Dito na ako nag-isip ng malalim. At nakabuo ako ng desisyon na kailanman hindi ko akalaing gagawin ko. Bago ko isagawa ang desisyon na yun, nakipag-usap muna ako kay mama. Sa kanya ko inilabas ang sama ng loob ko sa boyfriend ko. Umiyak ako sa kanya. Pilit niya akong pinatatahan. At ang sabi niya sa akin, kung mahal daw talaga ako ng boyfriend ko, matagal na itong gumawa ng paraan
para maikasal kami. Niyakap ko siya ng mahigpit. Kinabukasan, minessage ko ang boyfriend ko. Sabi ko sa kanya, mahirap mang gawin to pero kailangan. Alam mo ba na nagpaparinig na ang pamilya ko? Hinahanapan na nila ako ng anak. Kung pera ang issue mo, dahil hindi tayo pwedeng magpakasal, siguro oras na para sabihin ko sa'yo na hindi na ako makapaghintay. Sampung taon, ni isang beses, hindi mo ako ipinakilala sa pamilya mo. Ang lagi mong dahilan sa akin, masikip sa tinutuluyan ninyo. Wala tayong matutulugan. Kaya tinatanong kita, bakit hindi mo ako maipakilala sa pamilya mo? At ang laging sagot mo ay, hindi ako magiging komportable. Sinubukan kitang intindihin na malaki ang responsibilidad mo sa pamilya mo. Pero paano ako? Habang buhay na lang ba akong maghihintay? Kaya pasensya ka na kung bibitaw na ako. Minahal kita ng totoo. Paalam. Pagka-send ko ng mensaheng yun ay binlock ko ang boyfriend ko sa lahat ng social media accounts ko. At habang nagaganap ang lahat ng yun, nakakausap ko pa rin ang boss ko. Tuloy-tuloy pa rin ang relasyon na meron kami. Minsan, naiisip ko na gusto ko nang makawala sa boss ko. Pero hindi ko alam kung paano ako makakaalis. Kasi bawat oras nakabantay siya. Ilang oras lang ako lumabas, tumatawag na siya at hinahanap ako. At sa totoo lang, pamilyadong tao ang boss ko. Kahit na pa sabihin niya sa akin na wala siyang pakialam kung malaman ito ng misis niya, natatakot pa rin ako. Pero maayos naman siyang kasama. Maganda ang bahay niya. May sasakyan. Maraming pera. Pero parang may kulang. Parang may mali. At hindi ko maiwasan na mag-isip kung may kulang sa akin. O kung nasaan ang kulang. Kung ano ang mali.
At paano ko ito maitatama? Gusto ko sana ng payo. Maraming salamat sa pagbabasa ninyo. Muli, ako si Joy. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nabuntis ng boyfriend ko ang kaibigan ko. Hi DJ Rocky at Titan Jello. I'm a fan of your radio station since I was 14 years old. And now I'm 22. I'm still watching your videos on YouTube. Pero syempre, nakikinig pa rin naman ako ng radyo. And here I am. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng aking buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Nela. At ito, ang aking secret file. I was 14 years old when I met a guy. Itago na lang natin siya sa pangalang Aldrin. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko siya type noon dahil malayo ang agwat ng edad namin. That time, 21 years old na siya. Kaibigan siya ng pinsan ko kaya kami nagkakilala. Parang kuya ko na siya. Kaya tinatawag ko siyang kuya. Malaki rin naman kasi ang age gap namin ng pinsan ko, kaya yun na rin ang tawag ko sa kanya. At dahil nga close sila ng pinsan ko, araw-araw siyang bumibisita sa bahay ng pinsan ko. Nakalilipat lang noon malapit sa amin. Kaya naging close din kami. Kapag may inuman ng mga pinsan ko, naroon siya. Nakikibonding. Hanggang sa naging malapit kami. Dahan-dahan, na-develop ang feelings namin sa isa't isa. May mga small talk. Lalo na't pinapupunta ako ng asawa ng pinsan ko para bantayan ang pamangkin ko. Natataon na nandun siya palagi. Fast forward, hiningi niya ang Facebook account ko at formal na nanligaw sa akin. Mahigit na 6 na buwan siyang nanligaw. Hindi naging madali ang panliligaw niya dahil hindi pa ako pwedeng magkaroon ng boyfriend. Kaya noong sinagot ko siya, Feb 24, 2019 to be exact, itinago namin ang relasyon namin. Walang kahit sinong nakakaalam. Kahit ang pinsan ko walang alam. Nagtagal ang relasyon namin, DJ Rocky at DJ Jello. Tinatago namin ang pagde-date namin sa labas. Pumupunta ako sa kanila. Umabot ang relasyon namin ng higit 2 taon. At dahil ako'y naniniwala sa marriage before sex, nanindigan ako doon. At sinabi ko sa kanya yun. Bago ko pa siya sinagot. Hindi ako sang-ayon sa tinatawag nilang premarital sex.
Then dumating ang bagyong Odette. December 24, 2021. Sa kasagsagan ng bagyo, walang kuryente. Pumunta ako sa kanila para kunin ang regalo ng mommy niya para sa akin. May sarili silang generator. Nagpahinga muna ako sa kwarto ni Aldrin. Hanggang sa niyaya niya ako. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko. At napa-oo niya ako. May nangyari nung araw na iyon. Besperas ng Pasko. Yung akala kong mapaninindigan ko na marriage before sex, hindi nangyari. Kaya ang nasa isip ko na lang, matapos namin gawin yun, Christmas gift na lang siguro yun. At yun din naman ang sinabi niya. Christmas gift daw yun sa kanya. At ako as a whole ay isang napakagandang regalo sa Pasko. Ako naman, DJ Rocky at DJ Jello, merong pagsisising naramdaman. Bakit ako nadala? Pero tapos na ang pangyayari. Wala na akong choice kundi magdasal na lang na wala sanang mabuo. Fast forward. Akala ko yun na ang unang beses at huli naming gagawin yung bagay na yun. Dahil nga sinabi ko kay Aldrin na mali ito, na ulit-ulitin pa. Halos 2 araw akong hindi makatulog. Hindi ko ma-explain kung bakit. Kung guilt ba yun? Takot ba yun? O kaba ba yun? O curiosity? So pumunta nga ako uli sa kanila. At nasundan pa ang pangyayari sa amin. Nadala na naman ako. Pakiramdam ko ako na mismo ang may gusto ng isa pa. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Merong something sa pakiramdam ko na gusto kong maranasan uli yun. At simula noon ay ulit-ulit na ang pangyayaring yun. At kahit ilang beses nang naulit yun, hindi ako nabubuntis. Hindi ko alam kung blessing ba yun o warning. Kasi habang tumatagal, mas lalo kong nakakaramdam ng guilt. Hindi naman ito yung plano ko sa sarili ko noon. Lalo na't alam kong hindi kami kasal. At alam kong labag ito sa paniniwala ko. Ang bigat nun. Hanggang sa nalaman ng pamilya ko ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Aldrin. Nagalit sila at sinabihan ng magulang ko si Aldrin na layuan ako. Gumuho ang mundo ko noon. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ang pagsunod sa magulang ko o ang itinitibok ng puso ko. Hanggang sa may naging kaibigan ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Thea. 15 years old, naging close ko siya. Siya lang ang kaisa-isang tao na nakakaalam ng relasyon namin ni Aldrin bukod sa nabisto kami ng magulang ko.
Sa kanya ako nag-open up tungkol sa lahat. Mga away namin, pati na rin ang intimate life namin ni Aldrin. Sinasama ko pa nga si Thea kapag nagde-date kami. Para may rason ako sa magulang ko kung bakit ako aalis ng bahay. At para hindi halatang si Aldrin ang pupuntahan ko. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin ko na sa tuwing nagbibigay ng advice sa akin si Thea, parang palaging negative. Ipinagsawalang bahala ko naman yun. Dahil ang tingin ko pa rin naman kay Thea ay kaibigan. Ayaw niya lang akong mapahamak. Hanggang sa pinatira ko si Thea sa amin para tumulong sa mga gawaing bahay at sa restaurant business namin. Sa totoo lang, dito na unti-unting nagbago si Aldrin sa akin. Palagi na kami nag-aaway. Lagi niyang sinasabi na busy siya dahil sa trabaho niya. Dito na ako kinutuban. Isang araw, DJ Rocky at DJ Jello, habang nasa bahay ng pinsan ko, nakita ko na may kachat. Itong si Thea. Dumaan ako sa may bintana, tumingin ako. Medyo malabo dahil may sliding window. Mahal. Sino kaya itong kausap ni Thea? Yan ang tanong sa isip ko. Then minsan pa, yung boyfriend kong si Aldrin, nakita ko na merong litratong ipinadala sa isa sa mga kachat niya. Selfie niya. Then nagpadala naman yung kausap niya sa chat ng litrato. At yung litratong ito ay pamilyar na pamilyar sa akin. Yung kwarto, pamilyar. Para bang nakita ko na yun. Hindi ko muna kinumpronta ang boyfriend ko kasi baka wala lang naman yun. Pero hindi talaga ako makampante. Kaya nagdesisyon ako na tanungin na siya. Sino yung kachat mo? At ang sagot lang ni Aldrin sa akin ay, anong pakialam mo? Huwag ka nga makialam sa buhay ko. Pakiramdam ko may mali talaga. Napaiyak ako doon. At dahil sa sobrang gulo ng isip ko, nag-open up ako kay Thea. Sabi ko kay Thea, alam mo, pakiramdam ko may babae si Aldrin. Tsaka alam mo ba, parang yung nakita ko na larawan na sinend sa kanya nung kachat niya, parang kwarto mo. Naisip ko, DJ Rocky at DJ Jello, baka si Thea nga ang kachat ni Aldrin kaya pabiro kong sinabi. Ikaw ba yun? Then biglang uminit ang ulo niya. Ano akala mo sa akin? Nagulat ako sa reaksyon ni Thea. Kasi biniro ko lang naman siya. Pero parang may guilt sa tono ng boses niya. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip ng sobra o may totoong tinatago itong si Thea. Then nag-usap kami ni Aldrin. Nagkaayos kami pero iba na talaga.
Naramdaman kong nagbago na siya. Itinatago niya ang cellphone niya tuwing naroroon ako sa bahay nila. Hindi niya pinapahiram ang cellphone niya hanggat hindi niya nadidelete ang history. Doon na nakaregister sa cellphone niya. Harap-harapan, nagsisinungaling siya. Then isang araw, dahil walang magbabantay sa anak ng pinsan ko, kinuha niya si Thea para tumulong. Tuwing pumupunta ako sa bahay nila, napapansin ko na lumalayo si Aldrin at Thea sa isa't isa. As in, bigla na lang silang nagkakanya-kanya ng kilos. Iba ang kilos ni Thea. Ayaw na niyang magpahawak ng cellphone kahit ako pa mismo ang nagbibigay. Dito na ako kinutuban. Then one day nasa kusina ako. Nakita ko si Aldrin na tinatali ang apron sa may bandang likuran ni Thea. Ang lambing ng kilos niya. Para bang may sweetness. Then dumating ang January 8, birthday ng lolo ko. Tradisyon namin sa amin na mag-celebrate kahit na mayapa na siya. Doon kami nag-celebrate sa bahay namin. Pero may mga pagkain din na kailangan naming kunin sa bahay ng pinsan ko. At pagdating ko doon, hindi ko inaasahan ang aabutan ko sa pagitan ni na Aldrin na boyfriend ko at ni Thea na kaibigan ko. Sina Aldrin at Thea naghahalikan sa kusina. Na kahit nasusunog na ang nilulutong lumpiang Shanghai, tuloy pa rin silang dalawa. At bago pa mangyari yun, DJ Rocky at DJ Jello, may natuklasan na ako. May isang number akong nakuha. Ginamit ko ito to forget password sa isang blue app. Lumabas ang isang account. Nagkataon na nasa akin ang cellphone ni Aldrin nung time na yon. Nakuha ko ang code. At dito na ako pinagbagsakan ng langit at lupa nang makita ko ang mga laman ng account na yon. Mga chat nila. Nude pics nung babae. Matagal na pala silang dalawang nagkakausap. 7 buwan na. Habang kami pa ni Aldrin. Habang may nangyayari sa amin ni Aldrin. Yung pagkatapos namin, sila rin pala. OMG. Pakiramdam ko, isa akong basura. At eto na ang pinakamasakit. Sa gabi ng selebrasyon ng lolo ko, nakita ng dalawang mga mata ko na naghahalikan sila. Hindi ko na napigilan at ang sinabi ko na lang ay, "Mga walang hiya kayo." I was so broken. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang nagre-replay lang sa utak ko yung nakita kong paghahalikan nilang dalawa. Yung boyfriend ko at kaibigan ko, tinraidor ako.
Si Thea, na pinag-alayan ko ng tunay na pagkakaibigan. Yung taong tinulungan ko sa lahat ng bagay. Yung taong tinrato ko na parang kadugo ko na, parang kapatid ko na. Natraidorin lang ako ng ganun-ganun. She didn't value it. She threw it all away. Tapos itong si Aldrin, lumuhod-luhod pa para maging kami. Ang tagal pang nanligaw sa akin. Ipinaglaban niya ang relasyon namin kahit alam niya namang bawal. Paniwalang-paniwala ako, nagtiwala ako, I gave my all, I gave my love, my time, my loyalty. Pero alam niyo yun, minsan talaga kahit gaano kabuti ang puso mo, kahit gaano kapuro ang intensyon mo, may mga tao talagang hindi marunong magpahalaga. At yun ang pinakamasakit. DJ Rocky at DJ Jello, my heart is pure. Ang hangad ko lang talaga ay pagmamahal na totoo. Wala naman akong ginawang masama kundi magmahal lang ng sobra at magtiwala sa mga maling tao. May kaya yung pamilya namin pero never ko silang minaliit. Kahit pa itong si Aldrin, hindi naman pareho. Hindi ka parehas ng estado na buhay namin. Hindi ko yun kailanman naisip. Hindi yun kailanman naging issue sa amin. Kahit siya yung utos-utosan lang ng kuya ko. Kahit pa na nabubuhay siya na hindi kasing komportable ng buhay namin, I never made him feel less than that. Wala akong pride, hindi ako nagmalaki sa kanya. Minahal ko siya ng patas, tinanggap ko siya kung sino siya. Hindi naging mahalaga sa akin kung anong trabaho niya, kung anong estado niya sa buhay. Dahil ang importante sa akin ay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Pero parang ako lang pala talaga yung may ganong paniniwala. Kasi kung totoo siya sa akin, hindi naman niya ako lulukuhin ng ganon. Then nalaman ko, dun sa chat nila, nabuntis pala ang kaibigan kong si Thea. Mahigit 4 na buwan na pala ang tiyan niya. Hindi ko alam kung ano yung mas masakit eh. Yung niloko ako ng boyfriend kong si Aldrin, o niloko ako nung taong tinuring kong kapatid, si Thea. Mula noon, hindi na siya bumalik sa amin. Wala ni isang mensahe, wala ni isang paliwanag. Tahimik siyang nawala. Ang balita ko, ang gusto ng tatay ni Thea, maikasal sila. Kundi ipakukulong nila si Aldrin. Then sinabihan ako ng parents ni Aldrin na nandyan na yan eh. Nagkamali na si Aldrin. Wala na siyang magagawa doon. Humingi ng tawad sa akin si Aldrin. He was really trying to get me back. Pero parang hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya magbigay pa ng isa pang pagkakataon. Totoo pala yung falling out of love. Yung tipong wala ka nang mararamdaman.
So, sinabi ko sa kanya na ititigil ko na ang lahat ng meron sa aming dalawa. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Nagpaalam ako kay Aldrin na maayos at itinigil ko na ang lahat ng communication sa amin. Formal kaming naghiwalay. And now, I am a very independent woman and a very happy one. Kaya sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, let me remind you to never ever settle for less. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nella. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nag-abroad ang boyfriend ko para magtrabaho. Pero may iba pa siyang inatupag doon. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Avid listener po ako ng programa ninyo. Since college pa ako. At maski hanggang ngayon. Pero hindi ko inaasahan na isa pala ako sa mga magbabahagi ng storya ko. Sana'y mabasa po ninyo. Dahil gusto ko ring humingi ng advice ninyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mary. 26 years old. Taga Cebu. At ito, ang aking secret file. Kasalukuyan ako nagtatrabaho sa isang office sa Cebu. Sa isa sa mga kilalang kumpanya sa bansa. Bukod dito, meron din akong long-time boyfriend. Naitago na lang natin sa pangalang John. Mag-aanim na taon na kaming mag-boyfriend ni John. This coming September. College pa lang kaming dalawa noong naging kami officially. Masasabi ko talagang na kay John na ang lahat ng green flags. Alam niyo kung bakit? Siya kasi yung tipo ng lalaki na hindi mo na kailangang sabihan para i-update ka sa mga ginagawa niya o sa mga nangyayari sa buhay niya. Siya na mismo ang kusang gagawa noon para hindi ako mag-overthink. Since college pa lang ako, nasa isang long-distance relationship na kami. O LDR. Ako kasi that time, naninirahan sa isang boarding house na malapit sa university na pinapasukan ko. 2 hours lang naman ang agwat ng biyahe papunta sa amin kung uuwi ako. And every weekend naman akong umuwi sa amin. Tsaka ako susunduin ni John sa dormitory ko at ihahatid sa amin. Doon na rin siya mag-i-spend ng time sa bahay namin. Isa sa mga nagustuhan ko kay John ay ang kanyang pagiging magalang at pagkakaroon ng takot
sa Diyos. Kapag linggo, ipinagpapaalam ako ni John sa parents ko para magsimba kaming dalawa. O minsan naman, tuwing may okasyon sa kanila, ipinagpapaalam din niya ako. Lagi niya akong inaalagaan tuwing pumupunta o dumadalaw ako sa kanila. Para sa akin, siya talaga yung tipo ng lalaki na pang-husband material na talaga. Yun nga lang, DJ Rocky at DJ Jello. May pagka mahigpit din si John sa akin. Kapag minsan kasi, nagsusuot ako ng sexy na damit, nagagalit siya. Ayaw niya na ganong klaseng damit ang isinusuot ko. Oo, may pagka-conservative si John. Yan ang halos pinag-aawayan namin palagi. Dahil ayaw lang daw naman niya na mabastos ako. Na-appreciate ko naman siya sa malasakit niya para sa akin sa totoo lang. Actually, mas lalo pang tumibay ang relasyon namin. Dahil sobrang open namin sa mga pamilya namin, both sides. Ramdam ko rin na botong-boto sa akin ang pamilya ni John. Mas excited pa nga sila na ikasal kami. Gusto na ng mga magulang ni John na magkaroon ng apo. Nakakataba lang ng puso isipin na bukas ang loob nila na tanggapin ako bilang kasintahan ni John at tratuhing miyembro na rin ng pamilya nila. Si John ay 9 na taong mas matanda sa akin. Dahil sa age gap namin at sa unti-unti rin niyang pagtanda, gusto na niyang mag-settle na kami. Gusto na niya na magkaroon kami ng sarili naming pamilya. Yun nga lang, syempre, hinihintay niya na makatapos ako ng kolehiyo. Actually, naiplano na namin na pagkatapos ko sa kolehiyo, magpapakasal na kaagad kami. Pero nakiusap lang din ako sa kanya na tsaka na kami magpakasal kapag may trabaho na ako. Alam niya naman na gusto ko rin munang makabawi sa pamilya ko. Makatulong sa mga gastusin nila mama at papa. Pumayag naman si John. Naiintindihan naman daw niya ang gusto ko. At ayun na nga, nakapagtrabaho na rin ako. And then sabi ko sa kanya, pagkatapos ng 2 taon, magpapakasal na kami. Ang sagot naman niya sa akin, mag-a-apply lang daw muna siya ng trabaho abroad. Pandagdag sa iniipon niya para sa plano naming pagpapakasal at pagpapatayo ng simpleng negosyo. Unang-una, nag-alinlangan akong pumayag. Pero naisip ko na suportahan din si John sa plano niya. Kaya pumayag na rin ako. Fast forward. Nakapasok na si John sa trabahong inaplayan niya sa Jeddah. Hotel management ang natapos niya. At marami rin siyang talent. Kaya nakapasa agad siya sa screening ng kumpanya. At ayun na, nagsimula na akong mag-adjust. Dahil hindi na kami pareho ng oras. Kung gising siya, tulog naman ako. Kaya ang ginagawa namin, nag-a-alarm ako madalas para maset yung oras kung kailan kami mag-uusap sa video call. Madalas kaming magkumustahan tungkol sa mga ganap sa araw namin. Sa mga ganitong usapan lang, kahit maiksi, masaya na kami.
Sa 5 taon namin, DJ Rocky at DJ Jello, masasabi ko talagang may peace of mind ako. At never ako nag-overthink tungkol kay John. Dahil lagi naman kaming updated sa isa't isa. Kahit tulog ako, pinanunood niya ako sa video call. At aaminin ko na sobra kong mahal si John. To the point na lahat ay naibigay ko na sa kanya. Oo, siya ang unang nakakuha sa pagkababae ko. Yun nga lang, lahat ng magandang ugnayan na meron kami ay tuluyang nasira noong may nalaman ako na hindi magandang nangyayari. Merong nagpadala sa akin ng mensahe. Isang mensahe mula sa hindi ko kakilala. Ang sabi, may ibang babae raw sa John. At kasamahan pa niya sa trabaho yung babae. Bigla akong kinabahan. Pero hindi ako agad nagpadalos-dalos dahil may tiwala naman ako sa kanya. Baka kako, naninira lang ng relasyon yung nag-send ng mensahe sa akin. Kaya inignore ko muna. Hanggang sa sunod-sunod na ang mga nagchat-chat sa akin. Mga taong hindi ko naman kakilala o kaano-ano. At pare-parehas ang sinasabi nila sa mga chat nila sa akin. Na nagloko raw si John doon at nasa akin na kung maniniwala ako o hindi. DJ Rocky at DJ Jello, hindi pa rin ako naniwala. Dahil tiwalang-tiwala ako kay John. At mukha naman kaming okay. Wala naman akong napapansin na nagbago sa pagitan naming dalawa. Pero unti-unti ring lumakas ang mga hinala ko sa katagalan. Kaya ang ginawa ko, inopen up ko kay John ang mga chat ng ibang tao tungkol sa kanya at sa di umano ay babae niya. Ang sagot lang ni John sa akin, mga inggit lang daw yung mga yun. Kaya sinisiraan siya sa akin. Yun nga lang nagdududa na ako. Nung malaman ko na may ginawa siyang bagong Facebook account. Nagkakausap pa kami ni John sa chat noon. Pero after a week, sinabi niya na ipablock ko raw yung account niya na isa dahil na-hack. Ako naman naniwala. 2 buwan na lang, DJ Rocky at DJ Jello. Matatapos na ang kontrata niya sa Jeddah at makakauwi na siya rito sa Pilipinas. Pero nito lang, July 28, 2025, nalaman ko na totoo pala. Totoo pala ang mga sinasabi sa akin ng mga taong hindi ko kakilala na nagme-message sa akin. Nag-send sila sa akin ng Facebook account noong babaeng tinutukoy nila. Sinearch ko ang pangalan noong babae. Pero hindi ko mabuksan dahil nakalock ang profile niya. Dito na ako nagsimulang kabahan. Hanggang sa nag-duty ako na para akong lutang. Kasi iniisip ko talaga na what if totoo nga talaga na nag-cheat si John sa akin? What if totoo ngang may ibang babae siya abroad? DJ Rocky at DJ Jello, ang ginawa ko na lang ay nagdasal.
Ipinagdasal ko na lang na sana bigyan niya ako ng sign para makakita ako ng pruweba kung totoo nga ang mga hinala ko. Kinabukasan, in-stalk ko yung isang profile ng babae na hindi nakalock. At doon ko na nakita na suot-suot noong babae yung jersey shirt ni John. Tapos may picture pang may bulaklak at teddy bear. Sa mga oras na iyon, hindi ko maipaliwanag pero sobrang bigat ng pakiramdam ko. Naiyak na lang ako ng naiyak. Hanggang sa sinabi ko kay John na alam ko na ang lahat. Alam ko na ang lahat-lahat. Ayaw niya pang umamin kahit pinadalhan ko na siya ng mga screenshot na nakarating sa akin. Sinend ko mismo sa kanya ang litrato ng babae niya na suot ang jersey shirt niya. Dito na siya tuluyang umamin na nadala lang daw siya. Oo, nadala lang daw siya. At tinago niya sa akin kasi takot daw siya na hiwalayan ko siya. Sa sobrang galit na nararamdaman ko, nanginig ako at nagsabi ako na, bakit? Anong kasalanan ko? Ba't mo to nagawa sa akin? Lahat naman ng gusto mo ginawa ko ah. Ni hindi na nga ako rito makapag-enjoy dahil palagi kitang inaalala tapos gaganituhin mo pa ako. Wala kaming imikan pagkatapos ng nangyari. Hanggang sa tinapos ko na lang ang usapan namin at binlock ko si John sa Facebook as a messenger. Sobra akong nasaktan at ayokong may marinig na kahit anong paliwanag mula sa kanya. Hindi pa ba sapat na ebidensya ng pagtataksil niya yung mga litratong nakita ko? DJ Rocky at DJ Jello, aaminin ko, mahal ko pa rin naman sa John. Hindi yun agad-agad mawawala. Pero yung sakit na ginawa niya sa akin, hindi pa rin mawala-wala. Sa totoo lang, hindi ko alam ang magiging kahihinatnan ng anumang meron kami ni John. Hindi pa kami uli nagkakausap matapos ang huli naming usapan nung araw na iyon. Sana ay mabigyan niyo ako ng advice. Ano ba ang dapat kong gawin? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pag-iere ng kwento ko. Muli, ako si Mary. At ito, ang aking secret.